Sports, music, and entertainment dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras natin kasanggayan, nahingat na sa 3 minutos, naglabay sa alas 4. Maupay naman nga kulup sa iyong matanan, kumusta na ka mo? Welcome din sa natin na programa Billboard sa Radio Pilipinas Calbayog. Para yan na nga Miyerkules nga lao, pizza 27 sa bulan sa Agosto, tuig 2025. Apiki na ang kafistahan sa siyudad sa Calbayog. Sa usa na lang ka semana, fiesta na. Susuruot na liwat dito sa siyudad sa Calbayog sa mga tao.
Ngan, bueno, adiyan natin unang halad, unang pambungad nga musika. Rangkarantahon Nortehanon, kahoy nga talisay. Marampag madahon, kaupay kitaon, labi kun may bunga, kahamis ang dahon, higlawig anwada, san iyap pananga, kaupay sirungan, san may kabiduan. Kahoy nga talisay, di ko kalilimtan, kay adtoan ngaran, san at ginsaaran. Bisan kun hain ka, akon pinalangga, dumdumagi hapon, anak uungara. Kahoy nga talisay, di ko kalilimtan, kay adtoan ngaran, san akin saaran. Bisan kun hain ka, akong pinalangga, dumdumagi hapon, anak ungara. Talisay, di ko kalilimtan, kay adtoan ngaran, san akin saaran. Bisan kun hain ka, akon pinalangga, dumdumagi hapon, anak ungara. Anak ungara, anak ungara. Una sa naton balita kasanggayan, puto nagdonar sa iya kidney para madugtungan ang kinabuhi sa niya ate nga may autoimmune disease. At yan detalye, ginpamatudan sa magburugto nga in sickness and in health. Ang samahan sa ira pamilya kauman idunar san puto, ang iya usang nga bato o kidney para sa iya ate nga nagamada sa autoimmune disease nga naging tinikangan sa pagarubat sa iya mga kidney. Sa naglabay nga episode sa Good News, igin pakilalaan magbugto nga sira ati Jocelyn ngan puto nga si Jolo Esplanada San Marikina. Sa siyam nga magburugto pampito si Josel samtang puto naman si Hulu, si Jolo. Perminera nga banding ang musika tungod kay nagdako ang magburugto sa pamilya sa mga musikero. Naging malipayon ang himig sa kinabuhi ni Josel nga nag-i-excel liwat sa pag-aram. Sobraan kalipay sa niya pamilya san makagraduar siya sa UP Tacloban sa kurso accountancy nga nakatrabaho. Kundi diri nilauman ni Josel ang pagsubok nga nagbago sa iya kinabuhi nga maging sa iya pamilya. Pulong pa niya may kidneys are working at 6% nila. So, ang siring sa doktor initially, diri pa sira maram kung kay na, no? Sanglitan, nagusang lang nga pagi para may baro sira ang pinagisan kidney biopsy. Istorya ni Josel. Nainuduman ni Josel, ang pagmayada niya sa tusan rashes sa iya
BTS, kundi waray niya ini indaha sa kasabot nga ordinaryo la nga pantal ini. May mga 3 days siya kung mag-flare and then nawawara. Feeling ko I'm always tired. Akon pamati permilak na bubutla o kasabot ko fatikla o stress sa trabaho si ring ni Giselle. Wari magiya nagdesisyon na siya nga magpakonsulta sa doktor. Oktobre 3 ang gabi, sobrang makuri na ak makaginhawa. Kay sobrang nga baga nalulumusak. And then, ang blood pressure ko, 180/120. Ata yun. And then, yung heart rate ko, umabot ng 150. Yun pala, yung toxin sa katawan, nagbi-build up na sa ring sandaraga. Tubtob sa may diagnose na si Giselle nga may Berger's disease, nga usaga autoimmune disease nga tinigangan sanglit maperdi. Marubatan iya mga bato, iya kidney. Hindi ko alam na mangyayari sa family namin. Tuloy-tuloy na yung pagpunta nila sa ospital. Yung nakita ko siya, parang sobrang iba na talaga yung mukha niya. Tapos parang namamanas na siya. Parang iba na to, siring ni Holo. Siring ni Jolo. Never pa akong na-admit sa ospital noon mga time na yon, and then all of a sudden, kailangan ko nang mag-dialysis. So forever na pala ito, magda-dialysis ako 3 times a week, siring niya, sigon kan Giselle. Kundi nagpabilin ang suporta sa niya pamilya para kan Giselle, waray akmawad isan paglaom nga matatagan siya san bago nga ginabuhi pinagisan kidney transplant. Una niya naging kidney donor ang iya kuya, ang iya magurang, kundi nakita ni isang problema sa mga inisyal nga test sanglit waray madayon. Waray lot umubrano sa paniyang manghud. Tubtob sa umagi na ang haros 3 ka tuig nga nagpadayon si Giselle sa dialysis sessions nga umabot sa 431, kaubod pa sini ang tulong nga denied kidney transplant niya. Waray pagiyan na diskubrihan nga perfect match ang kidney ni Jolo ang ira puto para sa iya ate Giselle. Nag-align sa amon tanan perfectly. Waray mga naging complication. Baga blessing talaga na siya. It's meant for us. Parang yun na talaga yun. Yun na talaga yun sa ring ni Giselle. Para naman kan Jolo, humiling lang ako ng sign kay Lord na kung ako talaga. Tapos, umokay lahat ng test. Ito na po yung pinakamalaking regalo na ibinigay ko kay ate. Makalabay pumaylarom sa piranga pagsusuri, Hulyo 15, san ighatag na ni Jolo sa iya ate ano sa niya nga bato, kidney, nga pinakamawpay nga regalo para sa iya magurang. Nag-work na agad yung kidney ko kasi nakaihi na agad si ate. Kaya sobrang saya ko pa noon kasi hindi nasayang yung binigay ko sa kanya, siring ni Jolo. Dakoan igin kabag-o sang ginabuhi nila magbugto nga nagrigon pa ang ira pagsasama. Kung yun sa iba, parang normal na talaga nila yun. Pero naging pangarap ko talaga siya na uminom na hindi nagigilty. Yung makaihi lang everyday, blessing na din talaga siya. Kasi dati mahirap talaga sa dialysis pero ngayon na na-experience mo na ulit yung pangalawang buhay. So lalo na sa gift siya from my brother sa ring ni Giselle. Yan na, usana nga home-based accountant si Giselle. Samtang si Jolo naman, ada sa last year niya sa kolehiyo. Di rin may mag-graduate na. Kung may ada man siya mas, ngaging papasalamatan iton si Jolo. Nga waray mag-alang kay hatag ano sa niya nga bato, kidney, para dugtungan aniya kinabuhi. Thank you for giving me life, for letting me live again, because I really thought I'll never be able to experience how to fully live again. But it's all thanks to you. So, Jolo,
Know that you will always be loved by ate. And I will be here for you until my last breath. Mensahe ni Jusel kan Jolo. I love you ate, bato naman ni Jolo kan Jusel. Ayan, mao ito nang magburog to. Diri po sa ibang pamilya. Labi na iya-iyahay, labi na maglaag. May kalugaringon nga barkada ba? Ighalot gud nira ni Rakidni. Kung pananglitan nira bugto ang manginanglan. Tungod kay inpapasuro gira kalugaringon na aniba na hadlok maghatag san gidni. Pero maaram baka makakasanggahan dito sa mga Islam areas sa Manila. May mga sindikato nga para labi na kung may mga magyaman ang inanglan sin kidney. An iba naman tungod kay pobre sa mga Islam areas, ginbabaligya anira bato, anira kidney. Para lang may makaon. Ngadto sa sininga sindikato. Ngadiin, mahal ini ang pagbaligya ngadto sa nainginanglan sa kidney nga magyaman o mga foreigners danay. Illegal ini, ngayon, gindadakop, may sakban nga nagbubukat sini. Nga pagbaligya sa kidney ngadto sa labot nala kung ikaw mismo ang magbuluntad pag offer paghalad sa nimo kidney para sa nimo ikasitao o sa imo paryente. Pero iton nga may da sindikato nga mamay ka gutiay nga kandidad na 30,000 pesos la na maswerte ko na mabot 50,000 pesos pero kung ira ini igbaligya ighatag nga do sa ira kliyente mga kataasan kandidad sini mas triple pa sa ginbabayad nga do sa pobre nga nagbabaligya sa kidney. 16 minutos na naglabay sa alas 4, mabalik kasanggayan, kauman sa mga paibaro sa control. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo.
Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Alright, oras naton, 19 minutos naglabay sa alas 4. Ulit tauhay, ginutdan sa niya kamot, kauman aksidente makakapot sa live wire. Na utdan sa niya tuong nga kamot, ano sa nga ulit tauhay, kauman niya aksidente nga makaptan, ano sa nga live wire sa Bacolod City. Sa report sa Balitang Hali sa Dunga Martes, ginsiring, igin sumat sa Iroy sa ulit tauhay, nga sumaka ang iya anak, kaupo din iba pa nga na-aksidente, sa ma-aksidente. Nakakabutluwat sa mga samad, ang duwa nga kaupod sa ulitawuhay. Igan kumpirma sa power distributor nga Negros Power, nga ira igin tatagiya ang linya nga nakaptan sa bata. Ginutod na sa matauhan sa Negros Power ang mga sanga nga nakasagi sa live wire. Nagpapadagat sa bulig pinansyal ang power distributor sa pamilya sa mga nasamaran. Ginsiguro naman sa mga taga-barangay nga mahigpit nira ginbabawalan ang mga bata nga sumaka sa mga puno. Nahinundumlaak sa ako nabasan sa to sa police blotter din sa Calbayog Police Station. Sobra 4 anyos na naglabay usang lagas nga ginupdan nagunaan dito ni sa barangay Payahan nagunaan apo ngan urhi ginalalayan na lola nagtutulay sara sa tulay nga kahoy sa lugar san aksidente nga makaptan san lagas ang live wire. Adto patay ang lagas. Maupay nang lakay warin niya makaptian iya apo. Dua kunta sara ka namatay. Mawad to, nakalibri ang apo. Nagdalagan, kaya nahadlok siya sa niya lula nga nag-isay-kisay nga nakuryente na sa live wire. Saglit pag-irot ka mo, isumbong dayon niyo sa isumati tawag dayon niyo sa sumil ko uno kung makikitan ka mo nga nakalaylay nga mga live wire nida sa iyo lugar. Tingali ni makadisgrasya. Santuliwat nga naglabay nga tuig dito sa Barangay Rizal 1. May sa poste. Sa nga lalaki luwat patay. Dinhi sa Calbayog sa Barangay Rizal 1 tungod kay nakuryente sa poste dito sa Barangay Rizal 1. Last year adto na hitabo. Alright, 23 minutos ang naglabay sa alas 4. Sa iba pa naton nga balita, patay nga bag-o nga natatawo nga sanggol na ikitan sa irrigation canal dito sa Bulacan. Bangkay na saan madiskubrihan ano sa nga bag-o nga katatawo pala nga baby nga palutang-lutang sa usa nga irrigation canal sa Malolos, Bulacan. Sa report sa unang balita kakulup uyan nga adlaw Miyerkules ginsiring naggamit sa lambat ang mga tauhan sa Soko agud kuwaon ang bangkay sa sanggol tigang sa patubig. Siring san kagawad san barangay talwas nga naikitan Barangay Digas nga naikitan san usa nga residente ang sanggol nga waray na kinabuhi nagpalutaw-lutaw apigi sa Rabalay. Yan na gintutukib sa mga otoridad kung sino ang naglabog sa sining baby nga da sa punerarya na yan na. Nga na bueno,
13 nga mga kapulisan ginpatalsik sa serbisyo, ginkasuhan tungod sa pagamatay sa niragindakop sa Pasay City. Gintanggal sa pwesto nga ginkasuhan ang 13 nga mga kapulisan. Kauman mamatay ano sa nga lalaki nga iragindakop tungod sa panrubat sa mga gamit sa usa nga convenience store sa Pasay. Ang biktima namatay daw tungod sa tiklo. Sa report sa GMA News, 24 oras ka kulop ginsiring gindakop ang namatay nga si John Paul Magat tungod sa panamok ngan panrubat sa mga gamit sa usa nga convenience store. Tumawag sa pulis ang tindera nga dagmit naman nagresponde. Ining biktima nagpupumiglas. So itong mga pulis gin-restrain nira para mapusasan. Then madara sa substation sigun kan Pasay Police Chief, Police Colonel Joselio Di Sisto. Kaya kauras kaumanda doon sa police station. Umabot daw si John Paul nga nakurian maginhawa nga nagpabulig nga madara siya sa ospital. Alas 9:23 ang gabi nangaros ang bulig ang biktima nga tingali pwede doon sa ospital kay nakurian siya paginhawa. So gindara siya sa ospital nga dito na siya nautdan sa kinabuhi sigun kan Di Sisto. Nagawas nga namatay ang biktima tungod sa asphyxia due to manual strangulation o paggawara sa hangin sa lawas tungod sa pagtiklo. Sigun kan Crystal Magat, bugto sa biktima, tumawag pa daw sa era si John Paul nga nangaro sa bulig tungod kay ginsurutan daw siya. Ginpasakitan daw siya sa mga pulis. Nag-file sa reklamo ang pamilya Magat kontra sa mga pulis nga nagdakop sa biktima. Ginungayan ini sa unom nga kapulisan digan sa Pasay Police Substation 5, unom nga tigan South Police District's Mobile Force Battalion nga nusa sa Regional Force Battalion. Parte sa augmentation force ang Pasay ang 7 nga pulis. Pinagi sa CCTV nakitan gud namon ng tinuod nga panitabo. Actually, kay dinapaan nila yon, nagpupumiglas. Siyempre, pupusasan, dinapaan nila. Most likely, yun yung dahilan bakit siya na-suffocate. Hindi naman ibig sabihin na sinakal talaga. Pwede madaganan sa leeg, explicar ni Di Sisto. Nagsaad si Di Sisto nga igawas nila ang tinuod nga panitabo sa insidente. Nga mo itong mga sanggayan. Nagbuburublig na nga ni ang mga kapulisan sining nagwawala nga ira na dakop. Gindaganan pagod hasta nga nakurian pagginhawa adto patay sang litman. Talsik sa pwesto ini nga 13 nga mga pulis ginkasuhan tungod sa nira pagamatay sa ira gindakop sa Pasay. Ngan mao niyan kasagaran sa ibang mga pulis ang gagamit ang ira kusog. Urawan naman la usala ang ira pupugngan pero kada munira nga magbuburublig siyempre pagkastigo kasi ito aray na di rin na susunod ang anti-torture law, ang balaod sa anti-torture law. 28 minutos naglabay sa alas 4, mabalik kasanggayan kauman sa mga paybaro sa control. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to
residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Alright. Oras natin na kasanggayan na hingad na sa 32 minutos. Naglabay sa alas 4 nga di kita sa pahayagan nga bandera. All right. So adi mga kasangkayan ang blind item sa pahayagan bandera. Puros man ini artista. Kilala nga influencer bukilya na ang relasyon sa sikat nga politiko. Sino daw la ini? Sini nga tseka. Ayaw kita sa ito nga mga panmaritis. Gadi kita sa ungod-ungod nga mga isyu, mga kasanggayan sa pahayagan Philstar ngayon, ano ba yan na editorial? Sa pahayagan Filipino Star ngayon.
DPWH Department of Palpak Works and Hoodlums. Kolom ni Boots Quijada. Basaon tayo ni sa iya kolom ora mismo ni Boots M. Quijada sa Filipino Star ngayon. Pitsado Agosto 27, 2025 issue. DPWH, karagsigun sa DPWH. Department of Palpak Works and Highways. Sawang-sawa na kami. Sa kada buhosan oran, di rin na tubig oran ang ginkakalukon namon, kundi ang baha nga durot sa kapabayaan ngayon kung sa buhay sa DPWH. Samtang kami ang lumulusong sa baha, kamo naman nga sa pwesto, ang nalulunod sa salapi. Sekretary Manuel Bunuan, tubtub sa nuka magbulag-bulagan. Pira nga tigada na ang flood control projects, pero tubtub yan na, kalsada paghihapon ang ginihimo nga salog, ngan mga balay paghihapon ang ginihimo nga swimming pool. Di nahingad to ang bilyon-bilyon ka pesos nga pundo sa mga bursa sa sindikato. Maaram man madlang Pinoy, may yan nga uyag sa sulod sa DPWH. May ginatawag nga kontraktor mafia. Nga pautro-tro nga nagdadaog sa bidding, scripted, paborito nga permi na may kakonsabo. Kauman makuha ang proyekto, babaraton ang materyales, padadagniton ang trabaho, tapos presto. Proyekto sa papel, substandard sa realidad, ang resulta baha paghihapon. Kundiri maaram si Bunuan siningatanan, mas malala. Karuyag signon, waray siya kontrol. Kung maaram siya, pero gintutugutan, karuyag signon kaparte siya sa bulok nga sistema. Sa pareho nga kaso, klarado, waray na siya lugar sa gobyerno. Kami ang nagbabayad sa buhis. Kami ang lumulubog sa baha. Kami ang nawawadan sa kabuhayan kada panahon sa dagko nga mga oran. Pero sira-sira ang nagkikita, sira ang nagpapakasasasa. Tama na. Sanit ginsisaring namon sa Colorado, Sekretary Bunuan, waray ka nakatungod nga magpabilin sa DPWH, lumayas ka na. Sa kada adlaw nga ikaw ang nakalingkod, dugang nga pasakit sa taong bayan. Disclaimer. Ang artikulong ito ay pahayag ng opinyon at panawagan para sa pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi ito tumutukoy sa anumang partikular na individual o kontratista, kundi sa mga sistematikong problema ng DPWH na dapat ay pinapanagot ng liderato nito. Amad to ang kolom ni Boots M. Quijada, ora mismo sa Filipino Star ngayon, August 27, 2025 issue. Nga di naman kita sa editorial. Si Bakin kasuhan at bulukin sa kulungan. Kakulop ining editorial sa Payagan Filipino Star ngayon, Agosto 26, 2025 issue. Maluyaw umaksyon si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ginpalabay pa niya sa kasimana antes nagdesisyon nga patalsikon ang mga opisyal sa DPWH nga nadadabi sa anomalya nga flood control projects. Sigun kan Bunuan, nagdiditikang na ang internal cleansing sa DPWH nga duro-diritso na daw. I think we have to cleanse the organization if needed, siring ni Bunuan. Una, ginpatalsik ni Bunuan si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, nga iba pang opisyal sa District Engineering Office, naglabas ang show cause order kontra sa ira, ngan ginpa-explicar sa mga ghost projects sa Bulacan. Sunod nga ginpatalsik ni Bunuan si Isabelo Baleros, Chief sa Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office. Iginbalhin siya sa DPWH Metro Manila 3rd District Engineering Office, ilarom sa NCR region, ginliwanan siya ni Engineer Ruel Umali. Sigun kan Bunuan, ginaro daw ni Baleros nga may maibalhin ang pondo para sa pirang proyekto sa Las Piñas tigang sa District Office. Pagadto sa Regional Office ng DPWH sa NCR. Siring ni Bunuan,
waray konsultaha ni Baleros ang Mayor's Office, Congressional Representative ng City Engineering Office. Ginpa-explicar daw ini sa 140 milyones pesos nga CS Diversion Road Project sa Barangay Manuyo 2. Ang pinakadako nga alokasyon tigang sa matotal nga 450.5 million pesos nga pondo para sa infrastruktura sa Las Piñas para sa tuig 2025. Siring ni Bunuan, pananagutin ng mga opisyal ng empleyado sa DPWH nga responsable sa mga ghost flood control projects, kakasuhan daw ang mga nadadabi. Ginpatalsik liwat sa pwesto si Engineer Gerald Pakanan, DPWH Mimaropa Regional Director. Kaupo na niya mga tauhan nga naka-assign sa substandard nga flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro nga narumpag sa diri palang maiha. Ungay sa mga impatalsik ang project engineer nga iba pa nga tauhan. Kakulop ngindakop sa Taal, Batangas Police si DPWH District Engineer Abelardo Calalo, 51 anyos. San purbaran nga suhulan sa 3.1 milyones pesos sa Batangas 1st District Congressman Leandro Libiste sa Dungobernas. Sigun sa report na itabo ang tangka nga pansusuhol sa opisina mismo ni Libiste. Insuhulan daw ni Calalo si Libiste para diri maimbestigaran sa mga flood control project. Sigun kan Libiste, ang mga flood control projects sa distrito ang narubat na dayon miskin kay tipindog pala. Dirila pagpatalsik ang hinimuan sa mga kurap nga DPWH officials. Kasuhan sira ngan bulukin sa prisuan. Kung patatalsikon, malilipay sira tungod kay damo na sira nga nakurakot. Laksihon ni Bunuan ang paggios kontra sa mga corrupt DPWH officials. Amo adto ang editorial kakulop nga law, yan na naman nga law issues ang Filipino Star ngayon diri sa dang ang pagbabanta sa mga hakog ng mga masisiba. Sa sulod sa tulo ka semana tumikang sa ibulgar ni PBBM ang 15 nga kumpanya nga nakakuha sa bilyon-bilyon pesos nga kontrata sa DPWH para sa flood control projects. Tulong nga lugar na nakadtuan niya nga nakitaan ang mga katiwalian nga ginhimo sa mga kontraktor kakunsabo ang mga taga DPWH. Napamatudan niya nga may ghost flood control projects. Nakita niya nga pinagkakitaan ng mga proyekto. May mga diri na human ang ngan may dapa natitigangan pero ang report, completed na ang project nga nakuha na ang bayad nga bilyon pesos. San mag-inspeksyon si Pangulong Marcos sa Tuba, Benguet sadto nga Domingo, Agosto 24. Nakitaan niya ang 264 milyones pesos nga rock shed nga nagkaladgad na naman niya dugo. Klarado daw nga economic sabotage ang proyekto sa Benguet. Ang rock shed project ang magsiserbi nga proteksyon sa Cannon Road tigang sa pagrumpag sa tuna kundi na dismaya ang Pangulo sa iya nahikitaan. Kaupod niya nga nag-inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nga nakita nira nga may precarious condition ang proyekto sa DPWH nga nahuman sa September 2024. Sigun sa Presidente, baga waray ginhimo sa lugar. Kakarag, useless. Napakaluya daw sa pader, sangit ang tubig ang pwede lumusot. Aros maulwat ini ang giniyakan niya sa kadtoon anusa nga River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan sa tunaglabay nga semana. Bumutho ang iya kasinahon tungod kay waray pa natitikangan sa proyekto. Talaga nga bagaan multo ang proyekto tungod kay waray makitaan nga bakas san bilyones nga nakupo san kontraktor. Siring san Pangulo, waray ginhimo, waray trabaho miskin kadtuon pa niyo, waray ka makikitan miskin ano, pero ito ang ginagawa nila talagang nakapipinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry. Nasisi na daw ang Pangulo. Antisiton o naging kadto sa Presidente ang ginhimo nga dike sa Kalumpit, Bulacan
nga nakikita sa iya bayhon ang pagkadismaya. Gintipid ang pagkakonstruct sa dike. Damo ang mga bitak. May portion nga narubat nga dito na agi ang tubig. Gintudlok ni Marcos ang St. Timothy Construction nga nakakuha sa bilyon-bilyon pesos ang kontrata sa dike. Mananagot daw ang kontraktor. Diri daw angay pagwarang bahala ini tungod kay ang mga umayan na labis nga makaluluoy. Ginlambing pagod sini. Sini nga kontraktor ang ngaran ni Senador Villanueva. Yeah? Si Mr. na iton nga project. Majority floor leader sa Senado, Senador Joel Villanueva nga nagkakapot sa pundo nga nagatag go signal sa paghatag sa pundo sa gobyerno para sa nga project. Damo pa daw gininspeksyon nga proyekto sa DPWH sa presidente tungod kay nagbabaha daw ang sumbong sa iya. Pero angay may baruan sa presidente nga diri sadang ang pagbabantala o pagpapakita sa kasinahon. Ang ginhulat sa mga mulupyo ang mga panagot ang mga ginakusahan. Filan sa kaso ang mga gindutulok nga kontraktor. Tingali sa kababanta, maglupad nga pagawas sa nasod. Ang mga masisiba daraan bilyones nga nakawat sa kaban ng bayan. Amod to ang editorial, yan na nga law, San Filipino Star ngayon, Agosto 27, 2025. 14 minutos antes ang alas 5, mabalik kahuman sa mga paybaro sa control. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Patuloy ang paggabay ng DOST sa mga imbensyon para sa magsasakang Pilipino. Ang Palatak Palay Cedar ay malaking tulong sa produktibong pagsasaka, madali at matipid gamitin. Ito ay isang hakbang sa pagpapaigting ng food security sa bansa. Ang DOST katuwang sa pagsulong ng Pilipinas. All right. Oras natin 12 minutos na nagpapabilin antes mag alas 5. Diyan natin pag-istoryahon naman lalaki nga buta. Bumalik niya paningin sa bulig sa iya mga ngipon. Usa nga lalaki dito sa Canada nga 20 anyos na nga buta ang utro nakakita. Kahuman pumaylarom sa usa nga pambihira nga complicated nga medical procedure nga ginatawag tooth in eye surgery. O may kamo nga mga harap pamati ka mo sini tingali magamitan luwat niyo ini. Pinagi sa niyo tango.
Aniya emosyonal nga reaksyon sa otro pagamyada san nakakakita na siya, mawa naghatag san inspirasyon sa kadaman. Si Brent Chapman, nga nabuta sa pangidaron nga 13 anyos. Ano sa tulong nga pasyente nga pumailarom sa operasyon sa Vancouver, Canada. Ini ang kauna-unahan nga gayon nga ginhimo ang procedure sa Canada. Kauman ang haros 50 operasyon sa iyang mga mata nga waray magmanilampuson. Ang tooth-in-eye surgery ang naging urhi nga paglaom para kan Chapman. Karasa sa pag-abat, bumalik ang akong pangita. Ganini ano sa nga bago nga kalibutan, emosyonal nga payag ni Chapman. Ang tooth-in-eye surgery nga una ginporma sa 1960s ano sa nga 2-part surgery para sa may mga grabing corneal blindness. Ungay dinhi ang pagbunot sa usa sa mga ngipon sa pasyente, pagbubutang sa usa nga plastic lens sa sulod sini, ngan pagtatahi sa bugos nga ngipon sa eye socket sa pasyente. Gingagamit ang ngipon tungod kay ini ano sa mga pinakamatig-a nga biological substance sa lawas ng tao nga nagpapa-ubos sa tsansa sa rejection o pagdiri sa lawas sa implant. Ini ang nagsiserbi nga natural nga casing o burutangan para sa artificial nga lens. Bubutangan para sa artificial nga lens. Sigun sa ophthalmologist nga si Dr. Greg Moloney, nga naghimo sa operasyon, ang makita nga bumalik sa kalibutan ang iya mga pasyente, ano sa nga diri matuod-tuod nga pag-abat pakiramdam. Para ang Chapman, ang pinaka-emosyonal nga takna, ang san una niya makita ang utro ang iya doktor. San magtama ang amon mga mata ni Dr. Moloney, pariho kami nahingatangis 20 anyos nga waray makig-eye contact istorya niya. Yan na, ginlalauman ni Chapman nga gugulin ang iya oras kaupod ang pamilya, magbiyahe ngan magtrabaho. Ini ang mga bagay nga diri na niya ginlalauman nga may himo pa niya. Adi naman mga kasangkayan ang usa nga klase san minaram albularyo. Usa nga buta nga usa nga lalaki nga harap na diskubrihan nga may ada siya bulate sa iyang mata. Usa nga 35 anyos nga lalaki. May ulod ang iyang mata. Harap na diskubrihan nga may ulod ang iyang mata. Usa nga 35 anyos nga lalaki tigang sa usa nga rural nga lugar sa India, anay pausa nagulat san madiskubrihan san mga doktor nga tinikangan san iya kaharap. Harap ang iya pangita tungod kay may da parasitic nga ulod sa sulod san iya mata. Ini nga pambira nga kaso ang igin-publish sa diri palumaya sa prestigious New England Journal of Medicine. Sigun sa pag-estudyar, umakadto ang lalaki sa usa nga ophthalmologist tungod sa harap na kudi siya, diri na nakakakita. Sobranan kaharap sa niya pangita. Sa pagsusuri, nadiskubrihan sa mga doktor, ano sala usa nga slow-moving nga parasitic roundworm ulod sa iyang mata. Ginkilala ang parasite bilang Gnastostoma spinigerum, usa nga klase sa nematode nga ordinaryo mahikitan sa mga ayam nga misay. Igin-esplikar sa mga doktor nga ining impeksyon nga gintatawag nga gnathostomiasis
ang nakukuha pinag isang pagkaon san hilaw o kulang sa luto nga pagkaon, sugad san isda, manok, halas, ngan palaka, katsapa, nga dirigin luluto sin maupay. Ginamin san pasyente nga minsan, nakakaon siya san isda ngan manok nga pirala ka minutos nga napaso sa pagluto. Diri gud luto sin maupay. Nagbabala ang mga eksperto nga ang sugad nga klase san infeksyon sa mata ang pwede magdurot san grabe nga perdida sa mata nga maging tinikangan san pagkabuta. Agud makuha ang ulod parasites sa iya mata, igin pa'y laro man lalaki sa usa nga surgical procedure nga ginatawag nga pars plana vitrectomy. Matagumpay nga nakuha ang ulod ini nga parasite. Nga nan insidente ang nagserbi nga usa importante nga case study sa medisina. Nahinundumla ak mga kasanggayan san guti pa ak. Anakon lola buta. May da albularyo nga ginkuha, ginsupsup ang mata sa nakon apoy. Ngan may ginluwa nga mga mananap. Tikag ak mabuti, buta na ang akon apoy. May da pa ba yan na sugad siton nga klase nga albularyo din sa Kalbayog. Guti pa aksad to. Ito na akong diri na hingalimtan nga nahikitan san sining albularyo nga pero waray bumalik ang pangita san akon apoy. 4 minutos antes kita mag alas 5 nga na bueno nga dinaman kita sa health tips pahalabaon ang kinabuhi kolom ni Dr. Willie T. Ong. Ang mga sagdon para mapahalaba niyo ang niyo kinabuhi. Una, maging aktibo ang pinsar. Gamiton ng utok o ndiri manluluya ini. Dainon dumlaak. May da Alzheimer's disease. Ato kila hiripid ko nga padi. San umundang siya pagbasa ngan pagsurat. Dida siya nagamayada Alzheimer's disease. Limtanon na. Lugar kinanglan aktibo gud ang iyo pinsar. Anakon iroy, sobra na 80 anyos, maupay pa, ani balatian, ngan sugad man, makusog pa yung memorya tungkol kay para basa sa novel nga Tagalog. Gamitala niyo pinsar nga aktibo, maging aktibo, aniyo paminsar. Gamita ang utak o kundiri manluluya ini. Kung sugad, ayaw dayod pag-retire sa trabaho. Isa lang alang ang pagbalik sa eskwela. Himoa, may dangani mga lagas na eskwela lagyapon, di ba? Nakakita kita sa Facebook, nakabasa kita sa Facebook na may mga lagas na nga nag-graduate pala sa senior high school. Miskin may edad na. Padayon nga himuan, karuyag mo himuon. Sa usa nga pag-estudyar sa Rush University Medical Center sa Chicago, ang mga tao nga padayon nga aktibo sa pagbabasa, pag-aaram, ngan pagsulbar sa mga crossword puzzle ang haros 50% ang bawas sa sakit nga Alzheimer's. Ikaduha, magpagasa. Labot sa paigin sobra sa timbang ang klarado nga usa nga rason san kadelikaduhan san pagtambok mauwan sakit sa kasing-kasing, diabetes, and arthritis. Ano sa nga pag-estudyar sa 2006 sa National Institute of Health ang nagpakita nga ang pagataas ang timbang ang konektado sa mas guti nga kinabuhi sanglit maging malipayon kung ikaw ang magasa. Ayaw pagpadako sa nimulawas ay kamayada ka san dako san imo
timbang ngan sugad man magiging maghataas ang presyon sa nimo dugo nga may ngadto sa dagmit nga kamatayon. High blood ka ngani, delikado. Alta presyon, pwede mahingadtuan sa sakit sa kasing-kasing. Sangit maging malipayon ka, kung islim ka, kung magasa ka, ay maghalaba ani mo kinabuhi. Nga na boy no, 1 minuto nala, nawaraan aton hindi nagkiniluwagan na akong screen sa computer nga nasta nga nawara lugod an akon ginbabasa. Ipadayon natin ibalik ko ini nga kolom ni Dr. Willie T. Ong. Ikatulo, maging mahirot. Ang mahirot nga tao ang halaban kinabuhi, sigun sa report sa Thermal Life Cycle Study. Ang mahirot, ano sa nga kasanayan, o pagpaigaro sa pagiging organisado, nga disiplinado sa imo mga ginhimo. Ang mahirot nga tao, ang pwede mas naibabaro sa ira paginanglan panlawas. Ginpipili niya ang mas masustansya nga pagkaon. Igin papakita liwat sa usa nga pag-estudyar. Ang mga bata nga diri mahirot ang mamatay sin temprano. Ano sa nga leksyon, tutdui ang aton mga anak, nga alalahanin, pinsaron anira kalusugan. Ikaapat, pinsara, nga bata ka pa. Kung ginpipinsar mo nga ikaw ang lagas na, maaabot mo nga ikaw ang malalagas na. Kundi kung pipinsaron nga bata ka pa, nga ni mo lawas, nasugot sinidayon. Ipabilin nga ikaw ang open sa mga bago nga ayat sa oportunidad miskin nano pa ni mo edad. Maging maalam sa mga balita, estudyari ang mga bago nga technology, imbis nga ini ang likyan. Makisalamuha, makiangay-angay, makiuroistorya sa mas bata pa sa imo para matapnan ka sa nira kusog. Kumaon san sadang ngan bumulig sa komunidad. Kung may dadida mga nagtutupad o nanakap na ano ini, nga bulig nga mga naglilimpyusan kanal, nasisulduan sa rasan dole, bulig liwat. Miskin diri ka natatagan sa dole, importante, ma-exercise sa nang lawas. Mga panguna nga sakit sa mga Pinoy, alta presyon. Kung ano mo blood pressure, ang permi lahos sa 140/90, 140/90, karag sigun sino may high blood pressure na ka. May high blood pressure ka na. Usa sa 4 nga Pilipino ang may high blood pressure. Ang normal nga blood pressure ang hamubo sa 140/90. Adyan mga tips para maghamubo ang blood pressure. Magbawas sa timbang, magbawas sa pagkaon sa mga mag-asin. Maglikay o mag-iban sa paggamit sa asin, toyo, patis ngan bagoong. Dikyan na ang bagoong. Mag-exercise ang 2-5 beses kada semana. Kung permiya taas sa 140/90 ang imo blood pressure, kinanglan mo na uminom sa bulong. Pinaka-importante ibani na ang luto. Labi na ang mga busag nga luto. Waray na kita oras, daw pa kunta ini. Buwas na lakit sini mag-istorya sa iyo. Adiyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Tore ginpatalsik nartates bagong PNP chief. Adiyan detalye ginpatalsik sa pwesto ni PBBM si PNP Chief General Nicolas Torre III. Nakapamtang sa paggawas nga mando ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga epektibo dayon ang direktiba.
You are hereby relieved as Chief PNP effective immediately. Siring sa memo sa Malacanang nga may pitsa Agosto 25 ngayon permado ni Bersamin. For the continuous and efficient delivery of public services in the PNP, you are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Siring San Mando. Ginkumpirma naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang pagbutang kan Police Lieutenant General Jose Melencio Narrates Jr. bilang bagong Chief PNP. Ikukonsidera daw ni Pangulong Marcos nga may balhin sa ibang ahensya sa gobyerno si Torre. I was privy to a conversation that the President is considering him for another post in government. We will know soon if General Torre will accept, siring ni Rimulya. Desisyon na daw ni Torre kung magre-retire o magpapabilin sa PNP. Ang Presidente ang padayon nga natuo sa niya kapasidad. May dapa pagtapod ang Pangulo sa iya organizational strength, naglabay ng eksperyensya sa serbisyo. Ang Presidente natuod nga pwede niya inipagamiton sa ibang posisyon kritikal nga sa nasod kauswagan. He has the option of retiring or staying in the PNP, dugang ni Rimulya. Si Torre ang ika-31 nga PNP chief nga nag-iha, sinduha ka simana nga 3 ka simana kauman malingkod sa pwesto sa Hunyo 2. Siya ang kauna-unahan nga PNP chief nga tigang sa Philippine National Police Academy nga nakatakda nga mag-retire sa Marso 11, 2027. Si Torre ang hepe sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG nga nanguna sa pagdakop kananay Pangulo Rodrigo Duterte nga pagdara sini sa ICC sa The Hague, Netherlands atong Marso 11. Ginpangunahan liwat ni Torre ang pagdakop kan KOJC founder Apollo Kibuloy sa September 8, 2024 sa Davao City. Amo to aton news update. Gina Vilon, Iyutag Notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.